In fairness, nakita ko kung malitan kayo. Pudubod magudlat kami sa nakon bugto, si Congressman Michael of the 2nd District. Nakita ko magudlat niya effort na pasada niya kan Regional Director of the DPWH, kan Secretary of the DPWH, even to the point nga atoan OCD for the calamity nga maikarga ko dito niya. Dako ulit an effort ni 2nd District Congressman Michael Tan. But however, nakita ko because of the dako-dako na good and damage. So, habang may nakita na ayan, siyempre nagme-maintain paliwat on an ibaliwat na mga kalsada. But for the next year na funds niya, nakita ko, dako good at that. So I believe if maging accurate lang to those area nga needed talaga, dako an ma-elevate an era problema also the 2nd District. Layon ko na kay medyo aware latakan na sitwasyon dito. Mga pera po katuig itong tagagod para mahupos na makitay itong katadungan ng nasyon. Ang gina-aim na gud na natin yan is bisan na 2 lanes nga ma-rehab talaga para maging passable good. So, ang aim talaga natin is by 2025, mahuman good ito so that we can start na pag-widen the road on the 2026 and so on and so forth. We have the national figures coming over po. Diri po ba makaarawan itong parit atong dalan? Mas karag ko nga ni na maagi anong tanera kay para damo kami magproblem ini nga problema kay ako di ko maging kakaabot din nga atong problema. Even in Congress, voice out good talaga naman. Every time we have the opportunity na magkamayada chance, erase ini nga situation, in the race good naman. Direct na abot kay nang lang yung trabaho natin. So, makurit naman yung takluban ini nga problema ini natin na tanan. At least one of the top priority project. Yes, even to the point na both Kong Michael and I, yes, willing kami sacrifice everything na the fund for the year para ibuhos good la dito itong ato national highway. Kay damo pa kada natong problema kay may mga karusadaan palit kita mga island, mga bukid. Pero of course, we wanted to rehabilitate talaga hini nga ato national highway. Kung kaya niya nala, baga nagkadahin tag perso nga buhay nitong kalsada. Actually, since 2022 pala, right after we get elected, kin-voice out na ito namon. Kaya, because at that time, bagat early, nagtitikang naan, kuhan. Kasi kinkita ko na ako nila, naging problema talaga yun is during the pandemic. Kay, at that time, in the past na mga administration, in the past na congressman, di ko na ma-memorize kung sino pa doon mga congressman. So, the whole stretch of the Summer Island, the National Highway, kumbaga, let's put this into context. The whole National Highway from San Isidro of Northern Samar going to San Ricardo, Southern Leyte, kami ni Kong Michael, kung the whole stretch ini, 52% lies in our province. So, andito ay mga probinsya, damo mga kongresista nagbuburuplig. Pero kami doon ni Kong Michael, may siya mga 110 kilometers, ako 98. And all the rest, kung makita niyo mo, tag 20, Yes, so 18, 17 kilometers. So kami good ang dakuan yun So, every, I think, 7 years, may ni foreign assisted na funding nga total rehab, gina-aspalto, like Calbayog, from Caglanipa to Calbayog, then Calbayog to Tarangnan, package 1, package 2, then Catbalogan to Albiga, then Calbiga to Santa Rita. Every 5 to 7 years may dahiton. But during the pandemic, naka-skip ang national highway natin. Wala kita maka-avail ito nga time because probably the fund was utilized somewhere else for the pandemic na issue. So that was the time na nag-start na ang problem because it was already due for maintenance. So now, whatever na laan may dakita, we try to cover na lahan. Pero ako, at least dito sa 1st District, amount nila na ako mabubuling, at least ako na naiban din.
nagmo-monitor po kita nga talaga nasusunod itong standard diri kay ang Yes, of course. So, malubak na naman. even to the regional director, kay istorya ko, let us be strict kay, kumbaga, trabaho ito nera, di ba? Ako, kamo, mga engineer, mas highly technical kamo. Pero ako, syempre, I'm not the technical man ko na ng sitwasyon. Pero sa rin ko, waray iton, pabor-pabor o kung ano, kung kailangan iton, ipa-remove and replace, then let us do that. Kay magsasuffer lang kita hiningatan kung di rin talibat din yung ma-action. Sumpay lang, may ayad na nga kuhan, nagkamay danahin ang karsada ba? Saan malatan asphalt overlay? As of the moment, baga, and directive is more of pag simento adaan kuan kasi na-observe ko ginatanggal na ibang mga asphalt na eh. So I think the first priority is mas simento. Pero siguro later on pag umabot ada I think mga 4 years na atong kasada or 5 years pwede na asphalt. Labot sa Kalbayog kung para sa BPSF, ano yung mga constituentes sa 9 municipalities sa Samar nga dito luwat sa 2nd District, makakabil balwat sa ning BPSF? Actually, ang namang sitwasyon na rin is nakaka-restore yung magod kami ni Gob, ni Komay, so bandi din sa akon. Ang namang gimbuhat, para di reload Korean, we were given for the entire province 43,000 beneficiary. Now, in kwenta ko, ang Bugos First District is roughly I think mga 70 plus household. Diba? So, ang 2nd District, I think mas bigger, mga 80,000 plus. If you combine this, it's roughly mga around 150,000 household. So, 43 man lang in-allocate. So, we decided with Kong Michael na may naman ako, in fairness, may naman ako mga pundo, like ito mga livelihood, mga tupad, mga akap. So, I have medyo significant lot ng fund. So, naamaging buhat, concentrate na naman on the 1st district, which is Calbayog is 28,000. Then and some of the municipality, Gandara, San Jorge, Tarangnan, ginsulod namon dito. So, ang akong samlot na fund, ginatag ko nalalawat kan Pompay. Kay para on a later portion, magre-release lot sila. So, but we are aiming din sa 1st district nga makater good natin tanan. Pero di nila madudurungan kay may limitation of the number. That's why may dangan yung mga issues also na kaya no diri kami ginaapi, ginpipili, di ba? So, diri gid nato karawig nato na kumplituhon tanan pero diri man gud kay limitado lang pundo. So, yan ang at least yan na 43,000. So, by December additional, by January so until such time na asahin gihapon natin. My question is, kanina nag-restorya po kitahan, hiunonghan, constructing a one-stop shop Yes. for the service BPSF. So is your office now considering to build and where it will be? Meaning the building? Actually, makikistorya later kay attorney. Attorney, okay. Mark Reyes. And kikitaan ko kung ginano nila itong alang-alang nila. Diba? I think it was put an alang-alang na municipality. So, kitaan ko ito, then kung we can offer them tuna, diba? We can provide them with the building as long as they can provide us with the manpower for the mga national agency, which I believe needed that nun din kay mahal gahapon ng pagbinahe. So, mas accessible sa ating constituents, mas better. So that your office is considering Yes. working on it. We Yeah. work for it. Yes, kay In the near dako itong future. kabulik. Ngayon, mas maupay nga ni, not only the province, and each mga major cities, mabutangan good. At tumagod na ang population. Parang having that building po it will make the people confident that service you fare will always be here. Yes. Do you agree on that? Yes, yes. And then kung
during the visit of our president, Opo. he promised around 1.4 billion pesos Yes po. road rehabilitation for the Samar Road. That was for the 2024 this year. Yeah, kumusta ang update ito yan? So far, Ada na bang pundo yun eh? Yes po. So far, it was split between the first and the second district. I think, if I'm not mistaken, mga 1.4, I think mga 600 adaan na ako didi or 500. And didi sa second district, mas dako-dako kasi nara problema. So if you can see, ang pag-agi niyo kanina, ang Tarangnan, di ba malubak ito before, yan na, ongoing na. Then, and check ko, ang San Jorge, malubak gihapon, o ngayon na gihapon ito. Then, ang dinilata may San Joaquin. Barangay San Joaquin na mga Rubal-Libat. So, amo ito niya, ang last na nga stretch at itong fund na ginhatag. Kaya di ba nagkahuman na, I cannot quantify kung di na area, pero it's more of the rehabilitation of the national highway. Pero for next year, mas dako-dako ang pudo. So I believe, and medyo confident ako for the first district na kuhan na good. Wala na kita problema. Will be included in the NEP, Yeah, national na-include na. expenditure, Opo. if the budget is approved. Sa If Senate the na po, budget is approved by in the national. Pero nakita ko na dito, for the next year, confident na ko na ako tapos ang dili. And medyo sa second district naman na side, I think dako ko din maiiban dito. Kahit dako-dako na ang pundo for next year. Siguro, part of which naghihapon ito ng mga paniguro na ni Ko Michael. Saan po mahuman ang Calbayog Coastal Road ang tulay? Saan ito may kakabit? The way I see it, I think mga 3 years at minimum. Because dako gudi Aurora, and I believe ang coastal road na bridge is the widest in the entire Philippines na yata. So that's why it's quite challenging na what medyo mahal-mahal. Tas every year magud lang pagpundo ngay diri man lat kayo tigdaon pagtrabaho and pagpundo. So estimated ko mga 3 years. so are we assured of having to start it within 2025 po, the Yung- bridge? Yeah, The bridge. it's ongoing na yun. Okay. So I think this is the second year na Okay. na napunduhan. So, Thank you Kung mas po. na lang ang pakyan and then post bakit may po kamo may po message po para to natin mga taga first district of Samar po mga Samar Rangers po. yes, yan na kaya post kita. So, but I am very used in working talaga. In fairness, I'm very used in working. So, sa rin ko pa, since ang political, baga di rin na mukod concern natin much, considering na parang magod kita kandidato. That's why, yan na pala, nag-meeting na ako ng mga agency, ng mga angay, especially more on the livelihood, gano'n na ako in career ngayon. At sa rin ko pa, kumbaga, kung wala naman kita kaaway, wala rin makurin man kaaway, kaya di man nag-aarag mo yung politika. Wala kita katugbang. So, yung challenge ko na kalgwaringon, ako na, ang bago yan ang kalaban natin is ang development na. So we must focus our energy pa kanto kay damog gihapon kita problema din. Kaya din I am very much thankful for the bagong Pilipinas kay pasyada nera, may darasera nga mga livelihood, assistance and so on and so forth. But you know what? Kung kikitaon natin ang totality, ako kita ko good. Ang atong sitwasyon talaga, fairness lang, makurigod kita din ng Pilipinas. Dito na siguro kasama, makurigod ang aton kamutangan. Diba? Ang aton income, sometimes, igo na lang pagkaon. Diba? Skwila sa mga kabataan. Diba? Kumbaga, halos igo-igo na gudla. And we do not even prepare kung magkasakit kita. Pare man ito nag-aampo na lang, di na kita nag-aampo na magkasakit kita. So kung makita natin mo yan akong direction, assistance, I always make sure tanan ng mga social services ma-provide natin, mapa-scholar, mapa-assistance, may patay, may bill hospital, may maip kita. I try to absorb yun kay maarma ko natin mga kababayan, di rin nag-aandam para ira kasakit. But you know what? The ultimate solution is to put up investment
labi na aton syudad, aton mga munisipyo. Kaya it will generate employment pa. So, ito na nakon. But habang wari pa kita damog good na major na mga investment, at least I try to cover ang mga basic needs ng mga tao. But my vision is, that's why yan na nagpahimo ako, pito ka bypass road. Diba? And it will encourage kung magkamayada na kita din SM. In fairness, nagharampak na kita sa SM. So, Siomar. hopefully, and good thing nga SM man. Sigmore. Save more. Kalbayog. And also, ikatbalo ka, they're also interested. Also again, Katarman, may naman. yes, may dana. But they are looking also for property din which is may dalatak nakita, hindi din may coastal road. So, I will encourage more ng mga malls na din At yan, I have a friend also, kan Wilbert Lee. Okay. Primark. Nako, pagi mo ikaw dito mall na Kalbayog para damo-daman ma-employ dito. So, in-encourage ko more. Pero you know what, investment din yan natin needed talaga. Call center, diba? Kulang lang galing kita facility. That's why, ito na akong i-workout naman nila ni Mayor. More facility. Kong, Yeah. sorry. Mag-aron ta kami message sa imo to assure the people of the first district that there will always be Congressman Jimboy Tan in the coming years until 2020. Yes, of course. Message lang po. I'm always committed. I'm always committed talaga magtrabaho. As your congressman, all the efforts na makaya na ako, buhos ko din na energy. Pagserbisyo sa natin mga katawan. Pero sa lahat, nalipay yung manggulat ako. And at least yan na mamingaw na ni Kalbayog and the entire first district. In fairness, talawat, there is no incident na politically related na mga violence. So I think it's a start na. I wanted na maka-experience kita in election na mamingaw para maanad na kita. Diba? Oo. Para sunod, kung masamo ka na, maninibag ko na. Hindi na kayo na naninibag ko, kaya mamingaw. No. And then, waray man nila kung governor nga ni Congressman Michael po. Ayan ang ano. Actually, kung Mike last night, yesterday nakadate, pag-oversight libatan. Pero I think tonight para mabiyahe natin. They will be here Pero for buwasan the ni Pera opening. bukas. Thank you, Congressman.